Mga pare ko, effective nga itong ating ginawang homemade cat repellent mat at takot nga talaga sa mga tusok-tusok yung pusa. Ito sa mga nais na pusa-pusa na may paborito pong lugar na puntahan sa inyo, tulad po ng inyong sasakyan, sa upuan, umuupo po doon at dumudumi. Ang masakit pa po nito is naninira po siya. So pwede po kayong gumamit ng repellent na to, itong cat mat repellent. So ito, nabibili po ito sa online store at ito po ay medyo may kamahalan din dahil maliit lamang siya at nagkakalaga po siya ng mga 40 to 50 pesos. So yan, plastic po siya kaya I think hindi po siya pwedeng pang outdoor. Pwede po siya sa mga indoor yung hindi po siya naarawan dahil once na naarawan po yan, I think is lulutong yan at madali po siyang masira. Pero mukhang maganda po, lalo na po sa upuan ng ating mga motor, sasakyan. Ayan, hindi po sila pumupunta dahil napanood po natin na takot po pala yung pusa sa mga matutulis na bagay. Karoon po ako ng ideya kung ano po yung pwede kong gawin upang hindi makadaan yung pusa. So sa akin naman po ay ilalagay ko po to sa outdoor. Kaya I think hindi po talaga pwede yung plastic. Kaya magdi-DIY na naman po ako. At ang gagawin ko po is, eto mga pare ko mat din po siya. Pwede pong itong gamitin or either naman po ito. At sa pantusok naman, plastic po dyan. Kaya mas safe yan mga pare ko kung yan po ay gagamitin nyo sa indoor. Mas safe po yan. At ito naman po ay outdoor at hindi naman po ito matatapakan ng tao or anuman is gagamit po ako ng pako. Ito po yung aking mat na gagawin ko pong cat repellent mat. At kung bakit ganito po yung design, kasi ilalagay ko po siya sa bakod. Dahil yung pusa po kasi ay tumutulay sa bakod upang makarating po sa aming kusina. Kasi hindi po siya makababae. Kasi may mga aso po tayo sa paligid. So ito po yung aking sukat ng bakod, nalapad niya. Kaya tama-tama na hindi po siya makakatapak dito or makakatalon. Medyo hinabahan ko na rin para I think hindi naman niya siguro kayang tumalon na pa ganun. Pero kung kaya pa rin, ihahabaan ko pa hanggang sa hindi niya na po kayang matalon. Kaya ang gagawin po natin dito is lalagyan po natin siya ng tusok-tusok na pako. Pero bago yan, ilalagyan ko muna siya ng markings para may markings po tayo na pantay-pantay po yung paglalagyan o pagtutusukan ng ating pako. Yung pagitan naman ng pako, kung ganito po kalapad yung paa ng pusa, I think is per centimeter po yung pagitan, pwede na. Ito po, gamit po yung ruler at ballpen. Ito, naglagay na po tayo ng markings ng pagpapakuha natin. At napansin po natin na masyado siya malimit. So, pwede po tayo mag-adjust. After po nasa kalahating oras na paglalagay ng pako, ito na po yung ating homemade cat repellent mat. So, pwede na po natin itong gamitin. Pero pwede pa po natin itong pinturahan o kaya naman po pwede po natin itong lagyan ng sapin sa ilalim. Gamit po yung rugby ay lalagyan po natin sa sapin itong ilalim para siguradong secured at hindi matatanggal itong ating mga pako. Pinturahan na rin po natin upang hindi kalawangin itong ating pako. Ito na po yung ating homemade cat repellent mat. Nagawa lang po sa pako. So safe na po yan dahil nilagyan na po natin siya ng sapin at pininturahan na po natin yung pako para hindi po siya kalawangin. So pwede po pala dito sa ating bangko. Kaso nga lang po hindi po siya para dito dahil ito po ay para dito sa aking pakod para hindi na po makadaan dito yung pusa. So pwede po natin itong gamitin sa bangko. Kaya gagawa pa po tayo isa. Basta wag lang po natin siyang mauupuan dahil siguradong tusok. Pero safe naman siya mga pare ko dahil dinamihan ko po yung pako upang hindi po siya masyadong makatusok. So hanggang dito lang mga pare ko. Kita-kita lang po ulit. Paalam.